get satisfaction from your own partner. At ito idiin ninyo sa inyong mga isip, mga kapatid. Kung magkakasundo kayo mag-asawa ng isa'y lalayo mangingibang bayan para magtrabaho for the sake of the family, magsasakripisyo, kasama sa sakripisyo that you will abstain from any passionate experience. Pwede bang may magtatanong sa akin, Pastor, pwede po bang mag-cyber romance kami mag-asawa? Sabi ko, sige, gawin nyo, mabuti niya kaysa wala. O kaya mabuti niyan kaysa gawin pa sa iba. Kailangan you get satisfaction from your own partner. And when you go away, when you cannot be together because one works in a faraway place, it is understood, it is an unwritten contract that both of you will abstain. Para yan yung prolonged prayer and fasting. Because you pray for each other and fast in terms of physical love, because that's part of the sacrifice. Mga misis na naiwan dito sa Pilipinas, hindi nyo pwede sabihin, naiinip kasi ako. Magdasal ka. Maglingkod ka sa Diyos. Sumama ka lagi sa biyanan mo, suklayan mo siya, i-manicure mo. Anong inip-inip? Umalis ang asawa mo para maghirap, para magtrabaho. Mamatay ka man sa inip. Di mamatay ka. Pero hindi ka dapat makikikalo niya para lang malibang. Tapos nalilibang-libang, mamaya nahuhulog na yung loob. Yung padala sa'yo na sweldo ng asawa mo, kaparte na, si kumpare. Aba, napakalaking kahihiyan yan. Sobrang immoral. Sabi mo sa katabi mo, immoral. Sabi sa 1 Corinthians 7:4, a wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. So when you refuse your spouse, you rob him or her of his or her rightful provenance. Ang katawan daw ng babaeng may asawa ay nasa ilalim na ng otoridad ng kanyang asawa, ang lalaki. At ganon din ang katawan ng lalaking may asawa, ang kanyang katawan ay nasa otoridad ng kanyang asawang babae. So para ipahiram mo ito sa iba ay pagnanakaw doon sa tunay na may otoridad dito. At sinabi, do not refuse. Sabi nga ni Paul, do not refuse except in short moments. At dapat pinag-agrihan nyo yun. Hindi dapat ginagawang pamparusa to refuse. Because you minister to one another. That is the beauty of marriage. Kaya wala nang excuse yung may asawa na tapos maglalaro pa sa ibang kandungan dahil meron ka na talagang binigay para sa iyo. Dapat ang mag-asawa, ang laging gusto, magkasama. After a whole working day, gusto magkita na uli sa gabi. Dapat ganun. Katabi nyo ba ang inyong asawa? Sabihin nyo nga ngayon yung may katabing tunay na asawa. Diba? I'm saving all my love for you. Pagka si OFW dumating, ipapakita ng asawa. Diba? Anong ipapakita? Yung bank account, I'm saving all your earnings. Hindi ko ibinibigay sa mga kamag-anak ko. And I'm saving all my love for you. Dapat ganon. At ganon din yung lalaki. Pagka ganon, pwedeng magkahiwalay. Basta marunong magtiis. The social and moral cost of separation is not worth it. It's not. Dapat talagang yan ang theme song, I'm saving all my love for you. But of course, the main theme of that original song is not very honorable. Yung line lang na yun ang kinukuha natin. I'm saving all my love for you, my lawfully wedded husband or wife. Proverbs 5:18-19, be happy with the wife you married when you were young. She is beautiful and graceful like a deer. You should be attracted to her and stay deeply in love. So ladies, stay beautiful as much as you can. And men, stay handsome. Tulungan nyo naman yung asawa nyo na patuloy kayong pagnasaan. Hindi yung kayo iwasan, yung pag nakikita kayo pa nakakapagod dito, ay trabaho ito, ay mabaho ang paa, di ba? Ay hindi naghilamos. You stay pretty, you stay handsome for your spouse para ganahan siya. Men, help them stay beautiful. Pag daw may babaeng pumapangit, 90% of the time, asawa ang dahilan.
Nasa alaga yan. Malakas magpapangit yung pagseselos, pag-aalala, pagdududa. Next to walang budget. Okay? Pero mas yung ang asawa mo kung saan-saan dumarapo, yan, pumapangit tuloy. Kaya tuloy, nagpapagandang pilit. Kawawa naman yung mga babae na napipilitang magpakaganyan-ganyan, magpa-opera, kung ano pinaggagawa, para lang patuloy na maakit ang kanilang mga mister. Siyempre, masakit sa isang babae na kasama niya yung mister, may dumaan lang na bata-bata, talaga namang halos sagpangin na nung asawa niya. Kaya kung ano-anong gagawin niyang gimmick, para maging ganun din siya. Proverbs 5:20, don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. Men, listen to this, and also women. Sabi niya, huwag kayong mahibang, huwag kayong mabaliw sa isang taong nagtataksil sa sarili niyang asawa para lang makipagtagpo sa inyo. Kuminsan, it's good food for your ego. Wow, pinagtataksilan ng babaeng ito ang husband niya para lang sumama sa akin. Pero paano niyo igagalang ang isang babae na para lang sumama sa inyo, binababoy yung sarili niyang asawa at ang kanyang sarili? Paano mo rin igagalang yung lalaking ganon? Meron pa mga nagtatanong sa akin sa Facebook, meron po akong boyfriend, nahulog na yung loob ko, kaya lang hulog na yung loob ko nung nalaman kong may asawa. Tapos, sabi po niya, ilihim namin sa asawa niya ang aming relasyon. Sabi ko, gaga ka ba? Ang ganda-ganda mong tao, ang husay-husay mo, isa ka lang lihim. Women, don't permit yourself to become just one man's secret. Magpakatalino kayo. If a relationship has to be a secret, you have no part being in it. You should not be in a secret relationship. You should be in a respectful, dignified relationship. Kung ililihim lang kayo, tapos ang Valentine date nyo, February 1, ang layo pa, bakit kayo papayag? You are entitled to a better treatment. Nahulog na pong loob ko. Damputin mo yung loob mo and walk away. Hulog-hulog ng loob. Napakadali naman kasing mahulog ng loob ng mga Pilipina. Matextan lang ng 3 beses na kumain ka na ba? In love na. Kailangan hindi hinuhulog yung loob hanggang hindi ka nag-iimbestiga, hindi mo nalalaman na pwede rin pala siyang buong-buong mahulog sa'yo. Don't be one man's secret or a woman's secret. It's not the way to live your life. Isang beses ka lang mabuhay sa mundo. Get your best crack at life. Be fair to yourself. Family members, get out of the way. Huwag kayong maging sagabal para magmahala ng mag-asawa, para sila mag-romance, para sila maging sweetie-sweetie, lovey-dovey. Mga children, huwag kayong matulog sa kwarto ng inyong mga magulang. Kahit doon lang may aircon, magtiyaga kayo sa electric fan. Mga nanay, sino mga nanay? May see your hands? Pakiting taas. Ayan. Huwag niyong patutulugin ang mga anak niyo sa inyong kwarto kung nandyan na inyong asawa. Nakakaintindihan ba tayo? Sagabal ang mga yan. Mamaya 2:00 ng umaga, dahan-dahan lang kayong kumakaluskos. You criminalize your own love. Alisin nyo sila dyan. Marami kasing mga nanay, minsan tamad na rin na maging comfort women. Ang mga protection nila, yung anak, dyan anak mo, mga anak mo magigising. But actually, siya lang ito tinatamad. Pagka yung inyong asawang lalaki, hindi na makadapo ng buong inam sa inyong higaan dahil maraming mga asungot na mga anak doon, baka sa iba dumapo, although that's not an excuse. So tulungan nyo siyang laging bumalik at dumapo sa inyo kaysa sa iba.